GG! Good morning, everyone. So, here we will be solving this problem wherein pinapahanap sa atin ang internal resultant loadings at the cross-section saan sa point E here and sa cross-section of the short link sa BC dito sa part na to. So, how do we solve this problem? Okay, so paano natin siya isa-solve? Yung unang step para ma-solve to is, of course, okay, kunin mo muna yung reaction. Okay? Okay na okay gawin yan. Hindi ka magkakamali kung yun yung una mong kukunin. Pero, sa unang part, ang pinapasolve kasi dyan is yung internal loadings passing sa section E at point E dito. And like as other problems, kapag merong problem wherein yung pinapahanap na internal resultant loadings is within one element lang kasama ng load, pwede ka na mag-cut immediately instead na kunin mo muna yung mga reaction. Okay? So, para dito sa internal resultant loading at point E, we can immediately cut at section E. So, what will happen here is mas-separate itong part na to pababa and mula kay E pataas. And if you can observe or if we draw the free body diagram of this part, itong part na to, okay, drawing natin, it should look like this. So, patagilid, ganito patagilid. Yun. Ganon, may paganon, may paganon. Pangit naman ang drawing, tayo dyan. Yun, pangit. Mas matagal pa yung drawing eh. So, yan. So, pagpasensyahan natin ang drawing. But, what happens here is that meron tayong load dito sa part na to. Yan. Which is 120 Newton. Okay? And then, apart from this 120 Newton, wala nang ibang load dyan. Diba? So, at this point, ipapakita mo na lang ngayon yung mga exposed na forces at point E. Okay? So, this seemingly hard problem. Madali lang pala, no? Kasi, expose mo na eh. Lagay mo dito ang normal force at E. So, nakatagilid lang to. Mamaya, i-straight natin para hindi ka na mahirapang i-imagine. Mayroon tayong shear at E. And then, moment at E. Okay? So, ngayon, nakatagilid. Pero, okay lang na gawin mo yung flat, ganun, no? Ayaw. Okay lang yan. Okay? So, kung ma-observe mo ngayon, parang madali lang pala. Nakatagilid lang yung view mo. Okay? Pero note mo kasi na itong bar na to, itong handle na to, and yun, parallel naman sila with each other. Right? So, walang pinigin na angle of their, kundi sila parallel. So, automatic, based on observation, pero in general knowledge, or in general, kapag hindi sinasabi, yan, parallel yan. So, kung ganito na pala, di ba, mas simple na ngayon siyang i-analyze. Okay? So, lagyan natin ng mga values and distances. This is point D, pero wala namang pinapahanap related kay point D. So, we can say that from this point sa taas hanggang dito sa handle, this is 150 mm. And then, wala dito hanggang dun sa application ng load. Sa point of application ng load ay 300 mm. And from point E hanggang dun sa may likuan, that is 100 mm. So at this point, gagamitin mo na lang or we will be using the three equilibrium equations para ma-solve yung hinahanap. Diba? So summation ng moment na agad tayo at E. So nag-assume tayo na counterclockwise ang ME. So siyang ilagay mong positive,
it should be equal to the counterclockwise moment. Okay, clockwise equal to the counterclockwise. So si ME, siya yung counterclockwise. And that is equal to 120, right? Newton. Wala namang ibang load dyan. And yung distance niya is 400 mm. So here, all in all, this would yield us, or this would give an answer of 120 times 400. 120 times 400. So this is 48,000. 48,000 Newton mm. Okay? Summation ng forces sa horizontal, to the left, to the right. Yan. Wala namang kapartner or kaharap si N sub E or yung normal force natin. Wala namang ibang horizontal force dyan. So this must be 0. And then summation of forces vertical to the up, to the down. So yung shear sa E, wala namang ibang pababa, 120. So during exams, hopefully hindi kayo magulat sa mga problem kasi nakita nyo naman, di ba? Unang tingin, parang ang dami nangyayari pero kita nyo naman ang solution. Okay? So that is a lesson na dapat niyo ma-attain or skill. Huwag kayong mag-panic. Kahit gaano pa ka-complicated yan. So kailangan nating i-practice yon para magkaroon tayo ng confidence sa pagsagot. And on to the second part. The problem is asking us to solve for the loading or the resultant loading at BC. So this one, a bit different siya sa nangyari sa E, but still, the analysis was quite the same. So to solve this, we have to draw the free body diagram muna. So we have this, yung handle. Okay. Handle. Lagay natin. Oops. Tayo dyan. Oops. Oops. Okay. So notice na siya ay kukonect kay A. So lagay natin. Mandandulo. Nandito si A. And siya ay, ano yan? Pin connected. So meron tayong reaction. Pataas. And let's say isang horizontal reaction. And then, after point A, siya ay umangat. Ayan, at an angle of 60 degrees with respect to the vertical. Ilagay na rin pala natin na itong isa ay 30 degrees with respect to the horizontal naman. So, yung kabila, lagay natin, 30 degrees with respect naman, 60 degrees with respect to the vertical. Okay. So actually, itong dalawang to, kung titinan mo yung trigonometry nila, same lang naman yan ng angle. Okay? So itong 60, tapos yung angle sa ilalim, yan ay equivalent or equal sa 90 degrees. So then 30 plus ito, 90 degrees din yan. So if you observe, hopefully alam na natin, they are the same angle naman. Pero hindi naman yan ang concern natin. Concern natin is ano yung magiging reaction sa BC. So, noong unang lesson, naalala mo, or sana naalala mo, this type of connection, meron niyang particular reaction. Ilan ang reaction nito? Okay? Yung BC mismo. Yes? Diba? Isa. Meron diyang isang reaction. Vertical. Let's call it. Vertical reaction. This is B, this is C. This is point, or this is AY. This is AX. Now, sa totoo lang, meron tayong, dito mismo sa point B, sa connection na to, merong horizontal and vertical reaction yan. Dahil yan ay pin connection. Meron. Pero ang pinapahanap kasi sa problem is yung internal loading
at BC, yung mismong BC na to. Okay? So, kung babalikan natin yung concept nung unang meeting natin, actually, we can check. Saan na ba yun? Yun, dito. Yan. So, that particular reaction, para siyang cable. Para siyang cable. So, isa lang, pag ano, yun. Parang cable yan. So, wala kang ibang force kundi yung actual force na tatagos from pin papuntang BC. Okay? So, sir, di ba po dapat meron pa ring shear, normal force and moment? Yes, meron. Yun ay kung ikakat mo siya sa gitna. Napansin mo yung difference? Sa pinapahanap kay E, nagkat tayo kasi ang pinapahanap yung internal loading sa E. Pero dito, hanapin mo daw yung internal loading sa BC. Pero hindi naman sinabi na magkakat ka dyan sa gitna. So, notice na kapag gusto mong kunin yung internal resultant loading, mahirap siyang gawin. Okay? Because, hindi naman binigay yung mga distances dyan. Walang binigay na distances sa atin. Tulad nung nangyari kay E. So, kung magmo-moment ka dito sa gitna, let's say, kinat mo to, imagine mo, nagkat ka sa gitna nito. Paano mo kukunin yung moment? Walang distance. Diba? Right? So, ibig sabihin, based on the logic, hindi yun yung gustong ipahanap sa problem. Okay? So, iisipin din natin yan. I-consider natin ano yung ibinigay sa problem. Now, onto our free body diagram. So, nabanggit na natin na hindi natin kinukuha ang reaction doon sa pin connection sa point B. Okay, kasi kung nasa pin connection yan, or dito sa part na to, dapat may horizontal and vertical. The same is true for the C. Pero ang gusto kasi ipahanap sa atin is mismo yung dala-dala ni BC. So, like nung pinakita natin earlier about the reaction, we can consider this as somewhat like a cable. So, yung magiging force dyan, or yung magiging reaction dyan, is depende sa direction ng cable. Diba? And, since parang cable nga siya, isa lang yung reaction natin, which is yung axial force. Yun lang yung dadalhin ni BC. Pero ibang usapan na ngayon kung pinapakat sa gitna. Okay, ibang usapan yon. Iba na yung kailangang ipahanap doon and dapat ibigay sa atin yung distances from B or from C papunta sa kung saang point man gusto ipakuha sa atin yung internal loading sa BC. Pero dahil ang sabi lang is yung resultant ng mismong short link BC, yung as a whole, kumbaga. As a whole ang pinag-uusapan natin, hindi yung sa section like nung nangyari kay E. So, kung as a whole yan, ibig sabihin, yung isang reaction lang, which is yung katulad nung nasa cable, parang cable. So, with that being said, this is your free body diagram. Don't forget the loading dito, 120 Newton. So, ang concern naman natin is yung BC mismo. Okay? So, para makuha itong value na to, you can do summation of forces sa X or sa Y, but notice na napakarami nating forces dito na ano, not so much naman. Si C, si AY, tapos si EX. But they are of, well, somewhat a different angle. And also, kapag nag-summation ka ng forces sa Y, hindi mo pa masasolve si C, si BC, dahil dalawa yung unknown si AY. So, the best course of action here is to do summation ng moment at A. Yun. Okay, summation tayo ng moment at A. Let's say, pag ganun, is equal to pag ganun. Yun. So, kung nag-summation tayo ng moment kay A, ano yung mga clockwise? Si BC clockwise, si 120 clockwise. So, from observation, we can say na si BC, mali yung kanya magiging orientation. Magne-negative yan later on. Right? So, baguhin mo na.
hindi pa naman too late para ayusin. So, baguhin natin ang orientation ni BC. Let's make this orientation to be downward. Yan. So, kung ganun, ang problema mo na lang, dahil moment yan, kailangan natin ng distances. So, when we say distance, importante dito na dapat malinaw sa atin kung anong distance yung tinutukoy. Kapag nagmo-moment tayo, ang tinutukoy na distance is the perpendicular distance. Ito yun. Perpendicular. So, pag sinukat mo yung angle between the length or yung pinagsukatan mo ng linya and yung loadings, ito, and yung line, they should be having an angle between them of 90 degrees para maging perpendicular. The same is true for this BC. Kung gusto mong kunin ang distance, dapat from B or sa line na to, papunta dun kay A, yan, this should be also, or they should also have a 90 degree angle. So, perpendicular. So, para kay distance ng 120 kay A, itong green. And para naman sa distance ni BC, itong blue. Okay? They are, or they should be perpendicular. So, based on the given, paano mo kukunin yung distance na yan? So, from A to 120, based on the figure, nandyan ang given naman pala. 200 plus 300. Kita? Nakikita? From the pin at A to the handlebar, this is 300 plus 200 and it should be 500 millimeters. And para naman kay A papunta sa BC, observe mo, ang binigay sa atin is yung naka-incline. From E or from point A rather to B, it should be 50 mm. Diba? 50 mm. So, ang binigay na distance sa atin ay from this point to this point. Yan. So, this is 50 mm. So, sana nakikita mo na pwede nating isolve si BC using Pythagorean theorem. So, this part right here, may ma-form tayong triangle dyan. Diba? So, lagay natin, ito yun. Ito yung distance na kailangan natin. Ito yung 50. Nakita mo? So, this is 50. And, triangle yan, this is 60 degrees. Saan nakita? This is 50, the hypotenuse of the right triangle. The opposite of the angle theta is yung distance na pinapahanap sa atin. So, para mahanap itong distance na to, yung opposite, so, that should be 50 cosine 60. Diba? From the SOHCAHTOA, wherein the cosine theta is not cosine, sine rather. But this is certainly nalilito eh. Sine theta, which says so, opposite over hypotenuse. Hypotenuse is 50. Opposite is yung pinapahanap. So, kung i-manipulate mo yung equation, the hypotenuse should go right here. Then, you will have hypotenuse na 50 and sine ng angle na 60. Okay? So, may distance ka na. Ito na yun. So, at this point, kompleto na yung distance mo. Pwede ka nang mag-summation ng moment sa A. Lagay natin. So, BC times the distance. Base is the force. The distance is 50 sine 60 equal kay 120 times 500. Okay? So, BC is equal to 120 times 500. Or pwede mo nang i-cancel. Pwede ka mag-cancel, pero wag na. Lagay mo na lang 120 times 500 over 50 sine 60. 1385.64 Newton. Okay? So, yan na yung final
answer natin. So, box mo yan. Box mo yung sagot. Okay, so this is the axial force at BC or normal force. This is your shear at E. This is your normal force at E. This is your moment at E. Okay? So, nakita nyo naman sa problem na to, hindi natin kinailangan kunin yung reaction. Pero, hindi pa rin kayo imamali niyan kung sakaling unahin nyo yung reaction. Yun nga lang, extra step yan, syempre. Extra step. So, you can try the one wherein you have to solve for the reaction first to increase your knowledge. Pero, kahit hindi na, mag-try na lang tayo ng ibang problem. Okay? So, that's it.